as I was saying, meron general call, so yun ay ibinibigay sa lahat. And again, general call can never be sent to the wrong address. Bakit? Ang general call ay para sa lahat ng makasalanan. And guess what? Lahat ng tao ay makasalanan. So when it comes to the sharing of the gospel, when it comes to evangelism, when it comes to soul winning, hindi pinag-uusapan ang eleksyon. Ang pinag-uusapan ay makasalanan ba yan? At kung makasalanan yan, tayo inutusan na i-share, i-proclaim ang gospel sa kanila. Now, when it comes to the effectual call, and that is God or the Lord Jesus Christ calling His sheep, at isang bagay ang sigurado, ito ay epektibo. Sabi nga ni Jesus, my sheep hear my voice. Pag hindi niya tupa, as He had said, pag binasa niyo si John chapter 10 na yun, ye believe me not because ye are not my sheep. Yun ang sabi ni Jesus, hindi kayo naniniwala sa akin, hindi kayo sumasampalataya sa akin, sapagkat hindi ko kayo tupa. Anong contrast? My sheep hear my voice. And nahandun yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica that God called you by our gospel. So that is through the proclamation ng gospel sa pamamagitan ng ministry ni Apostol Pablo, ang Diyos ay tumatawag effectively. At isa sa mga napaka-paborito kong halimbawa niyan, if you have your Bibles, wala sa ating lesson, at gusto ko lang hong mapaalalahanan ho tayo sa Acts chapter 16. 2 talata lang ho ang balikan natin na nabanggit do sa mga nakaraang pag-aaral with Brother Gerard. Sa Acts chapter 16, and this is really the story of every one of us. Kung tayo ay Kristiyano na, dahil ito ay nangyari sa atin. Sa Acts chapter 16, at meron ho dito na ang pangalan ay Lydia sa verse 14. Sa Acts chapter 16, verse 14, pwede bang ipakita ho muna natin dito? Acts chapter 16, verse 14, ang sabi ng salita ng Diyos, one who heard us was a woman named Lydia, from the city of Thyatira, a seller of purple. So nangaral si Apostol Pablo at meron siyang partikular na binanggit or ni-record ni Luke na merong isang babae na nakapakinig sa kanila. Ang pangalan daw ay Lydia. At siya ay isang negosyante, a seller of purple. So hindi siya putyo-putyo na negosyante, ito ay big time. Because purple at that time is the color of royalty, big time businesswoman. Itong si Lydia, na so much so, pag binasa nyo sa mga susunod na talata, ay inimbitahan niya ang mga mangangaral at mga Kristiyano sa kanyang tahanan. That means meron siyang malaking tahanan. Nevertheless, ang punto'y ito, napakinggan ni Lydia ang pangangaral ng salita ng Diyos. At anong sabi ni Luke? Who was a worshiper of God, the Lord what? Opened her heart to pay attention to what was said by Paul. God opened her heart to pay attention. Ibig sabihin, kung nangyari isang araw sa atin na tayo nagbigay atensyon sa Ebanghelyo at sumampalataya tayo, it is because God opened our hearts. Dahil hiwalay na buksan ng Diyos, na munang kumilos ang Diyos. And that is what is clear in the scripture. The initiator ay ang Panginoon, at ang tao ang responder. So that means, ang Diyos ay hindi parang pulubi na, sige na, bigyan mo ko ng atensyon. No, ang Diyos ay hari na nagbubukas ng puso na gusto niyang buksan. Hindi siya pulubing na mamalimos ng atensyon. That's why ang hindi pagbibigay atensyon kay Kristo o sa Ebanghelyo ay isang offense sa Panginoon. Sapagkat muli, ang isang pulubi na hindi mo bigyan, hindi siya pwede magreklamo, ba't hindi mo ako binigyan? Pero pag ang hari ay nag-utos, magsisi ka at sumampalataya, at hindi ka nagsisi at sumampalataya, it is an offense laban sa hari. Kaya nga ho, tunay na ang isang tao ay kailangang bigyang pansin ang pangangaral ng Ebanghelyo. So muli, this is the picture of God's effectual call, of God opening the heart, na kung saan nagkakaroon ng pagtugon, nagliligtas na pagtugon sa pangangaral ng Ebanghelyo. So that's why, again, when we
evangelize, when I preach, or tayo ay nagso-soul winning, ang pag-asa natin ay wala sa galing natin, wala sa kahusayan ng mga argumento natin, or mga illustrations natin, or pagkakasalansan ng mga talata. I'm not saying na walang gamit yun. Lahat ng yun ay merong purpose. Pero ultimately, ang magdedetermine ay yung panawagan ng Diyos sa makasalanan. Pag binuksan ng Diyos ang puso, pag tinawag siya, pag inilapit siya ng Ama kay Kristo, ay doon maliligtas ang tao. So pinag-aralan natin sa nakaraang 2 Sunday, maraming salamat ho sa ating kapatid si Brother Gerard for ministering the Word of God. So tayo ngayon ay magbabalik ho sa ating serye when it comes to sa ating serye about Baptist distinctives, or we are answering the question, why are we Baptist? Among evangelicals, again, I'm using that word evangelical technically. When we say evangelical, ito ay mga grupo na within Christianity that they hold to the evangel. That means they believe na salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Okay, ito ay mga kapatid natin sa Panginoon. Now, within evangelicalism, merong mga pagkakaiba-iba. Merong mga Presbyterian, merong mga Baptist, and even within the Baptist denomination ay merong iba't ibang mga variations. But again, we are answering the question, why are we Baptist? At ano yung mga dahilan na atin hong nabigyan na ng pansin? Una is because of biblical authority, particularly centered on the New Testament. Pag binigyan natin ng pansin ang salita ng Panginoon, and we are not free to define the church, hindi tayo malaya na sabihin kung ano ba ang church. Ang makakapagsabi lang sa atin kung ano ba ang church, walang iba kung hindi ang nagtayo nito mismo. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, and we believe na in-reveal fully ng Panginoon ang patungkol sa church sa bagong tipan. Sa lumang tipan, ito ay nakatakip pa. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, it is a mystery that is covered, pero ngayon it is revealed in the New Testament. So when we study about the church, about the doctrine of the church particularly, ay magbibigay tayo ng much weight sa bagong tipan. That's why we are Baptists. Pangalawa, we are Baptist because of our view in believers' baptism. Ito yung nagbubukod naman sa atin, sa ating mga kapatid na Presbyterian. Nag-exercise sila ng infant baptism, not regenerative, hindi sa ikaliligtas, hindi sa kakahugas ng original sin, hindi ganon. Hindi yung kanilang view sa baptism ay hindi laban sa gospel. Hindi katulad ng ibang view na kailangang mabautismuhan ng bata para mahugasan ang kasalanan. That is anti-gospel. But we believe na ang pwede lamang bautismuhan ay mga taong nagpahayag, at least may credible na profession or pagpapahayag ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo o sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So hindi tayo basta-basta naglulubog ho. Basta ilang beses na may lumapit sa akin, Brother Paul, gusto kong magpabaptize, i-interviewin ko kung meron man lang bang even basic understanding ng ebanghelyo, and pag nakita ko na wala, ako mismo ang nagre-refuse. Pasensya na po, kuya, ate, hindi ko muna kayo babautisman, attend pa rin kayo hanggang sa maging maliwanag sa inyo ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. As like Philip did with the Ethiopian eunuch, if you remember sa book of Acts, ang sabi ng eunuch, well, ito yung tubig, anong makakahadlang sa akin para ako bautismuhan? At ang tanong ni Philip, kung ikaw ay sumasampalataya na si Jesus, ang Kristo, ang Mesiyas, ay maaari. At yun yung sinusubukan nating i-determine kung isang tao ba ay nananampalataya kay Kristo. Now, that's why makikita niyo na maliwanag sa Bible, ang bata o ang sanggol ay hindi kayang sumampalataya. That's why hindi tayo nagbabaptize or nagbibinyag ng bata. At yung ating dedication or baby dedication na hindi ho pampalit yan. So we believe in believers' baptism.
baptism at mananampalataya lamang ng ebanghelyo ang maaaring sumunod sa tubig ng bautismo. Biblical church membership, nakita natin na sa Bible ay nahadun yung commitment ng mga mananampalataya sa isa't isa, commitment ng mga mananampalataya sa inilagay na tagapanguna ng Panginoon, pastor o mga pastor, and then commitment ng pastor o ng mga pastor sa mga miyembro ng partikular na lokal na iglesia na ipinaglagyan sa kanila ng Panginoon. Sa Acts chapter 20, nakita natin yon. Sa 1 Peter, nakita rin natin ho yun. So, yung biblical church membership. The priesthood of the believer. Again, lumaki ho tayo sa kultura na pag sinabing pare ay mga piling grupo lamang ng mga tao. Okay? Para bang, kagaya ng ginamit natin example, para bang yung mga santo or saints sa Bible. Pag binasa natin sa Bible, ang mga Kristiyano ay mas madalas na tinatawag na saints. For example, sa Romans chapter 1, just to give an example para maano ho natin. Sa Romans chapter 1, if I remember correctly, ang sabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano doon sa Rome. Ngayon lang ho may introduction si Apostol Pablo. Malamang sa 1 Corinthians. Hindi. Tingnan natin kung saang introduction ho yun. Ngayon ko siya hindi makita, no? Ayun, Ephesians chapter 1, much better. Ephesians chapter 1. This is just an example of some more passages. Ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus. So ang kinakausap dito ni Apostol Pablo ay hindi mga saints na mga matagal nang namatay and then kinanonize na special na level ng mga Kristiyano. No. Ang saints dito ay lahat ng Kristiyano. Okay? So, now, ang punto ko kaya na sinabi ho yan, ganun din sa priest. Maliwanag sa salita ng Diyos, ang sabi ni Peter, for ye are a holy nation, a royal priesthood. Ang kausap ni Peter doon ay ang mga mananampalataya. At ang sabi sa mga mananampalataya, you are a priest. You are a royal priesthood ng Panginoon. So lahat ng mga mananampalataya in essence or in spiritual truth ay mga pari. At ano ba ang gawain ng pari? Sila yung namamagitan sa mga tao sa Diyos. Dahil nung lumang tipan, hindi ka pwedeng dumiretsyong mag-alay sa templo. Mag-aalay ka sa lumang tipan, dadaan ka muna sa pari. So yung alay mo, dala-dala mo, ibibigay mo doon sa pari. At yung priest doon sa temple, siya ang mag-aalay doon sa loob. Ngayon, wala na yun. Lahat tayo ay pwede nang dumiretso sa Panginoon sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. He is our great high priest, the Lord Jesus Christ. For there is one mediator between God and man, the Lord Jesus Christ. That's why, pag nagpe-pray tayo, pwede tayong dumiretso sa Panginoon. Pag sumasamba tayo, pwede tayong dumiretso sa Panginoon. Why? That is an application ng katotohanan that we are a royal priesthood. We are priest. Hindi nyo na kailangang dumaan kay Brother Paul para lumapit sa Panginoon. Buti na lang. Dahil sa dami nyo ho, edi hindi na ako makakatulog noon. Hindi na tayo makakapagpahinga. Ang punto ho ay ito. Ito yung napakalaking pribilehiyo at biyaya sa atin. Kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo, hindi natin kailangan ng special group of people na dadaan tayo sa kanila para dumating sa Panginoon. We only go through the Lord Jesus Christ. And that's why in our prayers, hindi magic word yung in Jesus' name. When we say in Jesus' name, that is, we are expressing yung katotohanan that we are coming to God through the Lord Jesus Christ. We are recognizing, kinikilala natin yung mediatory office, yung pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. That's why we pray in Jesus' name. And we do not pray in any other name.
We do not pray in St. Paul's name. We do not pray in St. Peter's name. We do not pray in St. James' name. We do not pray in Mary's name. No. We only pray in Jesus' name. Muli, hindi yun magic word na pag sinabi mo yun ay parang abracadabra and then ayan na yung hinihingi mo. Kung hindi, yun ay pagkilala sa katotohanan na mamagitan para sa atin si Kristo, and we as priests can come to God. Hindi lang yun. 1 Peter 2:5, ye are a lively stone, built upon the spiritual house, an holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. So ito yung sinabi natin kanina, nung lumang tipan, ang pwede lang mag-offer sa temple ay mga priests. So ngayon, bilang mga Kristiyano sa bagong tipan, we are a holy priesthood to offer up what? Not anymore animal burnt sacrifices, but to offer spiritual sacrifices acceptable to God. Paano nagiging katanggap-tanggap sa Panginoon? Palakihan ng halaga? No, it is acceptable to God by Jesus Christ. So again, ano ba ang ibig sabihin ng priesthood of the believer? The doctrine of the priesthood of all believers states that all believers in Christ share in His priestly status because He is our high priest, and because we are in Christ, we share in that priesthood. Therefore, there is no special class of people who mediate the knowledge, presence, and forgiveness of Christ to the rest of believers. And all believers have the right and authority to read, interpret, and apply the teachings of Scripture. So, two angles po itong priesthood of the believer. That is, una, pwede tayong lumapit sa Panginoon. And pangalawa, pwede nating buksan ang salita ng Diyos. Okay? Medyo mas delineated to sa soul liberty. Ang sabi ni Kevin Bauder, soul liberty is the responsibility that all believers share to understand and obey God's requirements for themselves. Lahat tayo ay may responsibilidad na buksan ang Biblia, na pag-aralan ng Biblia at unawain ng Biblia at i-apply ang Biblia. So hindi ho dapat naghihintay lamang sa pastor. Yes, may nilagay na mga pastor ang Panginoon para magturo sa iglesia, pero bawat isang mananampalataya ay may kalayaan na buksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ito. If you remember yung preaching last Sunday ni Brother John De Castro sa Acts chapter 17, yung mga taga-Bereans napakinggan si Apostol Pablo and they searched the scriptures daily if those things were so. Ang kanilang basihan ay hindi kung sino yung nagsasalita, ang basihan nila ay ang salita ng Panginoon. And ito yung sinisimbolo ng bukas na Biblia dito sa harap. Hindi ito palamuti lang. Ito'y nagpapakita na ang bawat isa dito sa church ay pwedeng buksan ng Biblia at alamin ang katotohanan ng salita ng Diyos, at itong Biblia ay mas mataas na otoridad kaysa sa pastor. Ang otoridad ng pastor at sino man dito sa church ay nasa ilalim, hindi nasa ibabaw o hindi mas higit sa salita ng Diyos. So we go to the Word of God, at ang bawat isang Kristiyano ay merong responsibilidad at kakayahan na buksan ang salita ng Diyos. And pag-aralan natin yung spiritual competence, that is, meron tayong kakayahan o kaabilidad upang gawin ito. And meron dalawang side, the human side and the spiritual side. Sa human side, kailangan mong basahin. Kailangan mong unawain. Kailangan mong pag-aralan ang salita ng Panginoon. Huwag mong isipin na para yung magic. Meron akong kilala noon na Bible school student, exam nila kinabukasan. Ang ginawa niyang unan ay yung Bible. Na, ano yun? Agimat? Magta-transfer ng spiritual power habang, Bible radiation? Gusto mo radiation yung... No, hindi ganon. Ang epekto ng Biblia ay hindi palamuti, hindi agimat. Ang epekto ng Biblia ay pag binuksan, pinag-aralan, inunawa, in-apply ng maayos. Doon merong epekto ang salita ng Diyos. So human side, but nandun din yung spiritual side, na libang magbigay liwanag ang Panginoon. Naturuan tayo ng banal na spirito. It's not either or, it's both and. It is the human side na kailangan natin ang disiplina at effort para pag-aralan ng salita ng Diyos, and there is that spiritual side na kailangan natin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na spirito na buksan yung ating mga mata, na bigyan tayo ng pagkaunawa. At yun yung panalangin ni Pablo para sa mga taga-Efeso, para sa mga taga-Kolose, that God will give us what? Spiritual understanding.
sa kanyang mga katotohanan para may apply natin ito. And then yung panglimang Baptist distinctive na sinimulan natin 3 Sundays ago is congregational church government. Paano ba maigo-govern ang iglesia ng Panginoon? Paano ba yung kumbaga sa mga kumpanya merong organizational chart? Ano ang itsura ng organizational chart ng church? At hindi tayo malaya na gumawa ng ating sariling organizational chart. At again, ito rin yung katotohanan. Wala din naman tayong mabubuksang chapter and verse sa Bible na this is the organizational chart of the church. Walang ganun. Merong makikita natin sa salita ng Diyos ay paano ba ang Diyos ay dinilang kanyang church at paano ang church sa New Testament ay nag-function pag humaharap sila lalo na sa mga issues at sa mga problema. Now, ano nga ba ang congregational church government? Ito yung basic propositions. Jesus Christ is the head of the church no matter how it is organized. Ano man yung organizational chart ng church, ang dapat hindi mawawalang katotohanan ay ang ulo ng iglesia ay si Kristo. Okay? Ang ulo ng church, kung ito ay totoong Kristiyanong iglesia, ay hindi ang pastor, hindi ang ministro, hindi ang pare, hindi ang papa. Ang ulo ng iglesia ay si Jesus at hindi yun nagbabago. Malinaw ang salita ng Diyos, Colossians 1 verse 8. And He, pertaining to Jesus Christ, is the head of the body, the church. Okay? Hindi binastos ni Pablo si Pedro. Kung totoo na ang iniwan ni Jesus ay si Pedro na siya na ngayon ang ulo ng iglesia, hindi. Ang sinabi pa rin ni Pablo ay ang ulo ng iglesia ay si Jesus. He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. So any perspective or approach to the church or to church organization that diminishes the headship of Christ over His church is not expected to have substantial biblical support. So mag-ingat ho tayo sa any form of church government na ang nagiging ulo ay hindi na si Kristo kung hindi ang tao. Ang nagiging ng boss sa church ay yung pastor at hindi na si Jesus. O grupo na ng mga tao at hindi na si Kristo. So manatili na si Jesus ang ulo. And then the visible church consists of everyone who follows Jesus Christ as both Savior and Lord, regardless of whether they subscribe to our specific church governance structure. So again, ang mga mananampalataya, ang iba't ibang mga iglesia, kung ito'y totoong Kristiyanong iglesia, maaaring may ibang form of government ito sa loob ng church, pero hanggat ito'y totoong Kristiyanong iglesia, ay dapat natin silang mahalin, kilalanin bilang mga kapatid. Yes, maaaring mali sila sa kanilang church organization or governance, pero sila pa rin ay dapat ituring na mga mananampalataya. Number 3, some organization is always necessary in a church. Ang hindi po pwedeng mangyari ay walang organization sa loob ng church. Bakit? Pag walang organization, anong mangyayari? Saan mang bansa kapag na-topple down ang gobyerno? Madalas, chaos. Chaos. Hindi ko maalala kung aling bansa yung nagwagi yung mga gang, yung mga gangs, yung mga mafia and gangs sila nagsama-sama at mas nasakop nila ang higit sa kalahati ng bansa. Guess what? Ano nangyari doon sa mga lugar na yon? Patayan, nakawan, molestyahan, and so on. Why? Because walang organization. At ganoon din sa loob ng church, hindi pwedeng, basta ganito gusto namin, ganito gusto namin. Dapat ay merong organization. Every church must have some form of leadership structure, formal or informal. Why? Dahil ang Panginoong Hesukristo mismo ang naglagay. Ephesians chapter 4, and He gave some. Siya ang naglagay ng mga pastors, teachers, mga elders sa loob ng church na mangunguna. Hebrews 13 verse 17, ang sabi, obey them that have what? Rule over you. So in the church, yes, pare-pareho tayong mga Kristiyano, magkakapantay tayo bilang mga mananampalataya, magkakapatid sa Panginoon, pero merong mga tinawag ang Diyos at inilagay ng Panginoon na magru-rule, hindi dahil mas mataas silang klaseng Kristiyano, kung hindi binigyan sila ng Diyos ng responsibilidad na yon. Okay? At ang sabi ng salita ng Diyos, for they watch over your souls as they must give account. Ang mga rulers, ang mga elders sa loob ng church,
will be and should be held accountable. Magbibigay sulit sila. That they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. To make matters as simple as possible, ito yung mga tanong na binigay natin para masagot natin. Ano bang klaseng church organization or government meron tayo? Halimbawa, who owns the property of the church? Sino nagmamay-ari ng property ng church? Kung ang church man ay able na, or for example, dito sa Pilipinas, dapat ay nakaregister sa Security Exchange Commission para siya maging able na magpangalan ng property sa kanya. Again, kanino nakapangalan? Who chooses the leaders of the church? Pwede bang pamana? Parang mga hari, pamana sa mga anak. Merong mga churches na ganun. Yun namang anak ng pastor ay hindi tinawag, pero dahil siya yung anak ng pastor, ipapamana yung kaharian ng pastor sa anak. No. Who sets the doctrines of the church? Sino nagbabantay? Sino nagtuturo ng mga katotohanan? Who controls the money of the church? Sino nagko-control? Ito bang offering natin ngayong linggo ay ipapadala natin sa ibang lugar, sa mas mataas na organisasyon, or ima-manage natin as a church? Kahapon nag-meeting yung mga ministry leaders ng church at meron tayong ipopost na i-report din natin before the end of the year yung financial na naging kalagayan. Anong dumating, anong lumabas na pera. Why? Because we are accountable. Ang leadership ng church ay accountable sa buong church. Then who disciplines the members of the church? Sino ang nagdidisiplina? Again, ultimately, lalo na pag dumating sa excommunication, ang sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Jesus mismo, tell it to the church. So the whole church will move pagdating sa pagdidisiplina. So muli, ay itong mga bagay na ito ay magbe-bear, depende kung ano ang organization, church government na atin hong kinalalagyan. The way we answer these questions determines what kind of church government we have. Kung ang pera ng church ay pinapadala somewhere, at yung mga decisions sa church ay nanggagaling somewhere, alam mo na, iba ang organization ng iglesia. There are three major forms. Mabilis na lamang, dito tayo nagtagal last Sunday, or 2-3 Sundays ago. Episcopalian or Episcopal church form of government. One priest or bishop answers to another, who answers to another, until at the top, there is one bishop, often called archbishop, who has the final authority. Again, hindi ito tago. Ito talaga ang organization ng Roman Catholic Church, Anglican Church, Episcopalian Church, the Greek Orthodox Church, and have all this form of government. Merong isang tao na pinaka nasa taas sa Roman Catholic, which is walang iba kung hindi ang Pope. And then may mga cardinals, then may mga archbishops, then merong mga bishops and so on. So merong hierarchy, pero ang pinaka nasa taas ay ang Pope. So yun yung church government. Kung gusto niyo makita yung pros and cons nito, dun sa lesson natin 3 Sundays ago. Number 2, Presbyterian form of church government. The word Presbyterian is from the Greek word presbyteros, which usually translated elder. So this is elder rule. Ang church ay ruled by elders. At yung mga elders ng church will represent the church sa wider region. Para bang barangay, yung mga taga-barangay, yung bawat barangay may representante sa bayan. At bawat bayan may representante sa anong higit sa bayan? Probinsya, yun, province. And so on. And then meron tayong mga kongresista na grupo ng mga kongresista so on and so forth. So medyo ganun ang itsura, kung para maunawaan niyo medyo ganun ang itsura ng Presbyterian form. In this form of government, authority rests not with a single individual, but with the body of elders or presbyters, or ruled by elders. Sabi ni George Whitcomb na isang Presbyterian, at the heart of the Presbyterian church government lies the principle of representative polity. Polity is a technical term of church government, so merong representante. So meron lang, for example, meron tayong 3 dito na magre-represent sa atin sa Santa Maria. And then ang Santa Maria ay meron ulit 5 na magre-represent sa Bulacan. And then ang Bulacan ay meron ulit sigurong 7 o 10 na magre-represent sa buong Pilipinas, which is tinatawag na General Assembly.
So sa General Assembly, meron lang siguro 100-200 mga tao nagre-represent sa lahat ng mga churches na sa ilalim ng kanilang umbrella na ang form ay Presbyterian. So letter C, and this is, kung siguro halata nyo na, ito yung form ng government na ini-exercise natin dito sa Jesus Christ Baptist Church. Congregational. Ruled by the congregation. Hindi nawawala ang headship ni Kristo. Sana naalala nyo ho. Okay? Hindi ruled by the congregation na basta kung ano lang ang gusto ng mga tao, generally, 51%, basta mangyayari yung gusto ng 51%. No, pinapanatili ang rule ng ating Panginoong Hesukristo. This means ang congregation serves as the final seat of authority on all 5 issues mentioned before. Nahandoon yung kanilang otoridad. Pagdating sa property ng church, magdidesisyon ng church. Pagdating sa leaders ng church, kung kailangang alisin, dagdagan, palitan, magdidesisyon ng church. Who sets the doctrines of the church? Again, nahandoon yung mga leaders, nahandoon yung mga tagapagturo ng iglesia, pero ang buong church pa rin ang magra-ratify noong statement of faith. Who controls the money of the church? Again, humihingi tayo ng pahintulot sa church. Church, may gagastusan tayo dito, maglalaan tayo ng 5,000 dito, magpapadala tayo ng 10,000 doon, hinihingi natin ang pahintulot ng church. Who disciplines the members of the church? Ang church pa rin ang nag-discipline. Ito ay maganda na hindi pwedeng gamitin ng pastor yung church discipline na parang personal weapon of revenge. Ikaw, hindi ka pumayag, hindi ka pumayag doon sa gusto kong mangyari, didisiplinahin kita. No, ang buong church ang merong kapangyarihan na gawin ito. Sabi ni Charles Riley, basically, the congregational form of government means that the ultimate authority for governing the church rests in the members themselves. Sana wag niyong ginagamit kasi yung word na ultimate. Sana wag niyo pagkamalian, pag binasa niyo yung kabuuan nito, nahandun yung headship ni Kristo. Okay? Nahandun yung headship ni Kristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, and the church, guided by the scripture, led by the elders, will decide. Ano niyo yun? The church, guided by the scripture, led by the elders, will decide. The church still will decide, pero ito nakabase pa rin sa salita ng Panginoon at nahandun pa rin yung pangunguna ng mga tagapangunang nilagay ni Kristo. But still, the church will decide. Congregationalism is the belief that local congregation are to govern their own affairs. So, hindi ho tayo nananagot sa mas mataas na organisasyon kaysa. Meron tayong mga ka-fellowship, as we have given example 3 Sundays ago. Ka-fellowship natin ng JCBC Pandi, Jesus Christ Baptist Church Pandi. Ka-fellowship natin ng Green Valley Baptist Church dyan sa Pulong Buhangin. Pero hindi tayo nakikialam sa kanila, hindi rin sila nakikialam sa atin. Mamaya ho, dito tayo magtatanghalian sa church. Amen? Hindi sila pwede makialam na, baguhin niyo yung ulam niyo. Lip na lang siguro kung ang poisonous yung iahain natin, pero hindi sila, tayo ang nagdesisyon sa mga bagay, yung kulay ng kurtina, ng church ang nagdesisyon, yung mga naka-assign na mga kapatiran and so on. So nahandoon ang pagdedesisyon ng iglesia. Again, muli, lahat ng ito may sound good, pero kung hindi ito biblical, ay wala itong kabuluhan. So tingnan natin yung biblical support. Letter A, the headship of Christ. Ang sabi nga sa ating binasa kanina, and He, Christ, is the head of the church, the body, the church. So the doctrine that Christ is the head of the church is most appropriately consistent with a congregational model of church governance. Ito yung proposal, ito yung preposition natin. Ang headship ni Kristo ay mas na-exercise through congregational model of church governance. Sabi ni Ray Pritchard, if Christ is the head, then we, the people, are free to go directly to Him for instruction and guidance. We do not need intermediaries to act with absolute authority over us. Does this mean that churches should have no leadership? Not at all. It does mean that if Christ is the head, then any members of the body who serve in leadership must be seen as having delegated authority and not inherent or transmissive authority. Medyo mahaba, ipaliwanag natin. Kung si Kristo ang ulo ng iglesia, that means ang bawat miyembro ng iglesia ay pwedeng dumirekta kay Kristo. Ano ibig sabihin ng Brother Paul?
bawat miyembro ng iglesia ay pwedeng magbukas ng salita ng Diyos. Na bawat miyembro ng iglesia, pinakabata ka man o pinakamatanda ka man, pinakamatagal o pinakasandali ka palang member ng church, ay pwede mong buksan ang Bible at pwede mong sabihin sa pastor, Brother Paul, yung gagawin natin, yung plano natin, yung tinuturo natin, mukhang tila mali at lumalabag sa salita ng Diyos. Or kung sakali naman na yung miyembro ng church ang may kakaiba, at minsan, ganun para sa akin, ganito. Well, yung leadership ng church ay hindi, dapat sumunod ka, akong pastor mo. Hindi. Si Jesus ang ulo ng iglesia. Kapatid, ito ang sabi ng Bible. At ang susundin natin ay ang salita ng Panginoon sapagkat siya ang ulo ng iglesia. Now, bakit yung congregation na lang the best? Kasi kung ang atin hong form ng government ay Episcopalian, kung anong sinabi ng boss upstairs, limawa, nito lang, nagkaroon ng matunog sa social media yung deklarasyon ng Pope patungkol kay Mary. Nabalitaan niyo yun? Hindi na siya merong salita. Hindi na siya co-savior. Hindi mediatrix ang ginamit nilang term as far as I can remember. Parang hindi na siya co-savior. So anong sinabi ng Pope, walang magagawa yung mga nasa baba. Okay? Yun din ang delikado sa Presbyterian dahil pwedeng makorrupt yung government, yung body of ruling elders, at pag halimbawa bigla silang pumayag na, at nangyayari yun, may mga churches sa Amerika na may mga pastora. Bakit? Dahil yung pinaka nasa leadership ay nasa taas ng hierarchy ay nagsabing okay lang ang pastora, so walang magagawa yung mga church. Either sumunod sila doon or kumalas sila. Ganun ang nangyayari. Now, pagdating sa congregational, lahat tayo ay merong kakayahan at karapatan to sit down, buksan natin ang salita ng Diyos. Why? Because the head of the church is Christ. And His word is with us. At yun ang ating konsiderasyon. No member of the church should be exalted over any other members of the body. Mga kapatid, hindi mas mataas ang pastor. Medyo mas may responsibilidad lang. Nakakuha ho ba? As Christ said, as Apostle Paul said sa 1 Corinthians chapter 12, iisang katawan, maraming parts, pero iisang katawan tayo. Amen. So hindi ho mas mahalaga, hindi ho mas makapangyarihan ang pastor. Pero merong responsibilidad na ibinigay sa kanya ang Panginoon, ganoon din ang bawat miyembro. It is essential that leaders are viewed as coming from within the body to serve the body to which they must ultimately be accountable for their actions. So yung pastor ay, again, bahagi ng katawan. Sana para makikita nyo, ang pastor ay hindi mas mataas sa katawan, ang pastor ay kasama sa katawan. Mahalaga ho yun. Bakit? Sadly, even in Baptist churches, may mga pastor na ang tingin nila sa sarili nila mas mataas sila. Untouchable ang pastor. Hindi pwedeng disiplinahin ang pastor. Mga kapatid, naging issue yun sa Bible school namin noon. Nung nagtanong kami, ang pastor ba ay pwedeng disiplinahin? Nagalit. Estudyante kami, Nagalit yung mga pastor sa amin. Tinatanong lang namin, pwede bang disiplinahin ang pastor? Ito ang premise, mga kapatid. Ang pastor ba ay miyembro ng church? Yes. Ang miyembro ng church, pag nagkasala, dapat bang disiplinahin? Yes. So yung pastor, pwede bang disiplinahin? Yes. Hindi mas mataas ang pastor. Amen. So again, makita ho natin na accountable din ang pastor sa iglesia. Naalala ko yung kwento ng isang ating kapatid na yung dati nilang pastor ay napunta sa Amerika at dinidescribe daw ng dati nilang pastor kung paano siya nagpapastor sa church at yung ginagawa niya sa church. At nung naririnig daw ito ng Amerikano na Kristiyano, naiiling. Sabi ng Amerikano, paano mo nagagawa yan? Kumbaga, anong kapangyarihan mo? Sino ka para gawin yan? Paano mo nagagawa yan sa church? Ang sagot daw nung dati nilang pastor, I'm the man of God. As if mas mataas siya at absuelto siya sa anumang mga pananagutan. Mga kapatid, no?
Hindi ho ganoon ang disenyo ng Panginoon. Ang pastor ay minister, servant ng church. Naglilingkod sa iglesia. Pastors and church leaders are servants from and for the church and not kings or corporate bosses. Hindi hari ang pastor, hindi bossing ang pastor. Ang pastor at mga lingkod ng church ay lingkod ng church. Kaya nga tinawag na lingkod Hindi ho boss. 1 Peter chapter 5 verse 3, ang sabi ni Apostol Pedro, neither being what? Lords over God's heritage or the church, but being ensamples to the flock. So, kapag nakita nyo isang araw si Brother Paul ay naghahari-harian na, dapat disiplinahin, dapat kausapin. So again, hindi ho hari, hindi ho Panginoon ang mga pastor o leaders sa iglesia sa loob ng iglesia. Letter B, priesthood of the believer. Bakit napakaganda ng congregational church government? Dahil dito mas nakikita at na-exercise ang priesthood ng mga mananampalataya. Congregationalism asserts that the youngest believer, the least and humblest church member, has God-given right to have a voice and a vote in determining the direction of the church. Yung pinakamahina, pinakabata, pinakabago na mananampalataya at membro ng iglesia ay meron siyang say. Nasa kanya rin ang banal na spirito. Yes, maaaring we will consider yung mga maturities, we will consider yung mga, lalo na, supposedly, yung mga nasa pamunuan, ang tagapagturo ay mas maalam sa salita ng Panginoon. That should be the case. Pero muli, hindi baliwala ang mga sinasabi, hindi baliwala ang boto, hindi baliwala ang sinumang miyembro ng iglesia. 1 Corinthians chapter 12, verse 21, and the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Nay, or no, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. Hindi pa di sabihin ng mata, hindi kita kailangan. Hindi pa di sabihin ng ulo sa paa, hindi kita kailangan. Again, bawat miyembro ng iglesia ay kailangan. Letter C, the practice of the early church. So pag tinignan natin yung structure and practice ng early church, muli, wala tayong chapter and verse na pwedeng basahin na naka-layout doon yung organizational chart ng church. The best that we can do is look at the church sa New Testament at paano ba sila nagfa-function? Ano ba yung ginagawa nila? Congregationalism may be seen in number of ways in the New Testament. Number one, the congregation chose the first deacons. Yes, hindi ginamit yung technical hindi ginamit yung technical na term na deacons, pero yung function ng mga taong pinili nila, they function as deacons of the church. Sa Acts chapter 6 verse 2, naalala niyo ho, merong problema at merong napapabayaan doon sa ministeryo sa mga balo sa loob ng church at Jerusalem. Ano nangyari? And the 12 summoned the full number of the disciples and said, it is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Okay, may problema. Pero pag hinandle namin ito, it will be so much so na mapapabayaan ang ministry ng salita ng Diyos. Anong sabi nila? Verse 3, therefore, sinong kausap nila? Yung church. Brothers, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty. Sana nakita niyo sa verse 3 yung ganda. Anong ganda? Merong leadership. Yung leadership ang nagbigay direksyon sa mga tao. Tama? And then yung leadership din ay nagbigay ng pamantayan. Okay? And then yung leadership din, ang ano daw, they will, and whom we will appoint. Sila rin yung mag-a-appoint. Pero sino pipili? Yung church. The church will exercise yung kanilang God-given na yung soul liberty nila, yung priesthood nila, will exercise, titingin sila among the brethren, sino ba dito yung with good report, o full of the Spirit, and may wisdom. And then pumili sila ng 7.
Number 2, the responsibility of church discipline is given to the entire church. Sa Matthew 18, kagaya ng recite natin kanina, tell it to the church sa bandang dulo. Sa 1 Corinthians chapter 5, pambasahin natin sa 2 Corinthians chapter 2. Pero particularly, bigyan natin pansin sa 1 Corinthians chapter 5 verse 4. Anong sabi ni Apostol Pablo? When ye are assembled in the name of the Lord Jesus, and my spirit is present with the power of our Lord Jesus, you are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord. Anong punto rito? Merong tao sa loob ng church, merong member ng church na napakaskandaloso at napaka-immoral nung kanyang ginagawa. Kinuha niya yung asawa ng tatay niya. Para maliwanag, hindi niya kinuha yung nanay niya, kinuha niya yung asawa ng tatay niya. Malamang second wife or stepmother niya, hindi natin alam. Pero ang punto, kinuha niya yung asawa ng tatay niya at napaka-immoral nung relationship at walang ginawa ang church at Corinth. Ang sabi ni Pablo, nagmamalaki pa kayo. Dapat nga mahiya kayo eh. May nandyan sa loob ng church yung immoralidad. Anong sabi ni Pablo? Hindi niya sinabing, bilang apostol, itong saluhin niyo. Basta inilapag lang. Hindi rin sinabing, bahala na kayo. Kundi ang sabi ni Pablo, verse 4, when ye are assembled in the name of the Lord Jesus. And that is the Lord's Day. Anong gagawin? I-excommunicate nila. Technically, yun yung ibig sabihin nito, i-excommunicate nila, ilalabas nila, iaalis nila sa loob ng church itong taong gumawa ng ganitong skandalong, immoral na kasalanan sa loob ng iglesia. So, makikita natin na hindi pa rin si Apostol Pablo lang, hindi rin yung church lang, kung hindi nandun yung leadership, nandun yung congregation. Hindi nakapuwera yung congregation. Number 3, many of Paul's letters were written in entire congregations, not to church leaders. Yes, meron siya mga ilang sulat sa mga particular na tao, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, pero karamihan ng sulat ni Apostol Pablo ay naka-address sa mga iglesia. For example, sa 1 Thessalonians 1:1, Paul and Silvanus and Timotheus or Timothy unto the church of the Thessalonians. So yung buong church ang kinakausap, yung buong church ang ina-address. So, nahandoon yung katotohanan na ito. In the New Testament, there is no superior organizational level to which the church are accountable. Okay? Walang organization na mas mataas sa church. Pagdating sa discipline, okay, when you are assembled, gawin nyo yung pagdidisiplina. Sabi ni Apostol Pablo. Nahandoon yung ng iglesia. Next, no clear New Testament evidence exists to suggest that local churches were governed by an outside body. Walang clear. Yes, merong pagkakataon sa Acts chapter 15 na merong doctrinal issue na nangailangan na ito ay pag-usapan sa Jerusalem. Bakit sa Jerusalem? Kasi nandun yung mga apostol. At doon nang gagaling. At again, yung mga apostol ang official revelation bearers ng Panginoon. Pero hindi yun ibig sabihin na yung doktrina dito ay dapat maghintay kung anong sasabihin ng grupo na nasa Amerika at kung anong sabihin ng grupo sa Amerika, yun yung i-apply natin na doktrina dito. Sabi ni Robert Saucy, the biblical data presents a basic congregational form of church government with local autonomy and a basic democracy. It is evident, however, that no detailed and full-ordered organizational pattern is presented in the New Testament. Ito yung sinasabi natin kanina, walang full-orbed organizational pattern, walang organizational chart sa New Testament. Pero ang makikita natin sa Bagong Tipan, yes, nandun yung autonomy ng church. Di ba? Yung church at Thessalonians, yung church at Corinth, they will make decisions. Nandun yung pangunguna ng leaders. Pero nandun din yung desisyon at gawain ng buong iglesia. Now, kailangan natin maging mapagbantay. Bakit? Like all government systems, the success of congregationalism relies on the integrity of those who comprise it. And as long as we live in a fallen world, abuses will occur. Hindi natin pwede sabihin na, okay, may mga kriminal na gumagamit ng baril, therefore ipagbawal lahat ng baril. O siguro gusto mo yung pulis na tatawagin mo ay merong tama? So hindi porket okay, meron bang umaabuso ng church government? Yes. Episcopalian man, Presbyterian man, or Congregationalism man, may umaabuso, yes. Pero hindi porket may umaabuso ay kailangan nating alisin na ang mga bagay na
ito. As long as we live in the fallen world, magkakaroon ng pag-aabuso. Kaya nga napakaganda na meron tayong pagbabantay sa isa't isa. Congregationalism has the potential to lead a local church to overlook the broader body of Christ. Yun yung panganib. Pag masyadong autonomous, wala nang pakialam sa iba. Alam niyo yung kasabihan na you live in a bubble? Sa NBA, nung 2000, kailan ba yung bubble ng NBA? 2021-22 yata? Nung COVID. Merong NBA bubble na yung mga players nakatira lang sa hotel na kumbaga naka-bubble wrap sila. Hindi literally, pero naprotektado sila from the outside. Yun yung isang danger ng autonomy ng congregational church. Baka masyadong naka-bubble na kung ano-ano na ginagawa dito, may mga weirdo nang ginagawa at walang dahil pwede namin gawin ang gusto namin gawin. So pwedeng magkaroon ng corruption from within. So, kailangan natin mag-ingat sa ganon. There is also the risk of disregarding insight gained from 2,000 years of church history. Church, ang JCBC hindi ang JCBC ang kauna-unahang New Testament local church. Si Brother Paul lang hindi kauna-unahan nag-aral ng Bible. For more than 2,000 years, may mga churches na nauna sa atin, may mga pastor at mga ngaral na ginamit ng Diyos sa dakilang paraan at pwede at dapat tayong matuto sa kanila. Okay? Better word is example. Hindi sila ang authority but they are an example. Why? Dahil kung paano ang naniniwala tayo ang Diyos ay nagtuturo at kumikilos sa atin, hindi ba nagtuturo at kumikilos ang Diyos sa mga naunang mananampalataya? At dapat at tama din na matuto tayo sa kanila. So, hindi ibig sabihin na basta tayo lang, nasa bubble tayo. Maganda rin na nandun yung pagkatuto natin, not just from history but also from contemporary. A charismatic leader may mislead the church because it is too much detached from other churches. Masyadong charismatic. Yung charismatic, hindi yun. Kung hindi, talagang napakahusay ng leader. Yung bang ang galing nung interpersonal relationship at presentation, yung pala, ay namamali na, nalilis ng landas yung leader. At ang problema, dahil masyadong detached from the outside world, yung church, ay buong church, dala-dala. So, kailangan natin mag-ingat sa ganon. Sabi ni Ray Pritchard, abuses can occur, but in my opinion, the advantages far outweighs the disadvantages. No other system fully recognizes the true priesthood of every believer, nor does any other system protect a congregation from unwise or unbiblical edicts passed down from the hierarchy of outside the local church. So, again, yung priesthood of the believer na exercise. At again, hindi ma-abuse ng mga nasa leadership sa taas kung sakaling ganun na organizational nila. Anong conclusion? Mabilis na lamang mo. In the New Testament, one can observe aspects of all three forms of church government. Number 2, in the New Testament, the ultimate authority in the church should rest with the congregation as it is led by their ministers under the rule of the Scripture. Okay? Magde-decide ang church, nandun na yung pangunguna ng mga leaders na nilagay ng Panginoon, nasa ilalim pa rin ng pagiging ulo ni Kristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So no, church creeds, confession, statement of faith, bylaws are excellent guardrails to keep the church from easily swerving to strange beliefs and practices. Kaya ang ganda, yun yung gamit ng mga creeds, confessions. Tayo mismo, baka hindi nyo pa baka gusto nyo ng kopya, meron tayong church JCBC statement of faith. Ano yun? Yun yung gagabay. Para hindi basta-basta pwedeng may dumating dito na magpapasok ng kaibang doktrina. Nitong nakaraang linggo, matunog ang pangalan ni Kirk Cameron sa social media na nag-hold na siya sa annihilationism. Conditional annihilationism. That is, may mga tao na hindi forever na parurusahan sa impyerno. So para sa kanya, ang impyerno ay hindi na siya eternal. Okay? So, again, yun yung ganda ng creeds and confession. Why? Because sa creeds and confession, nahandoon yung we believe in eternal punishment of the unbeliever.
So hindi basta-basta pwede pumasok yun sa loob ng church. Number 3, in the congregational system, it is vital for leaders to understand that any authority they possess is delegated authority and the congregation has the power to revoke it. Pwedeng disiplinahin, as we have said, disiplinahin ng pastor. Number 4, congregations should keep in mind that the leaders are imperfect human beings who may sometimes err. However, it is essential to grant sufficient authority to the leaders to enable them to accomplish God's given task. Their God's given task. Yes, kailangan ma-recognize ho ng church na pwede magkamali ang pastor. Pero kailangan din naman na ang church ay sabi ng salita ng Diyos to submit, to have the rule over you. So again, nandun yung balance na dapat nandun yung pagbabantayan natin sa isa't isa. Number 5, given the evident delicate balance between leaders and the congregation within the congregational framework, it is essential to cultivate and uphold an environment of mutual trust. At dito yung maganda dapat sa loob ng church. Handun yung tiwala ng pastor sa church na hindi aabusuhin ng church ang pastor. At yun din yung tiwala ng church sa pastor na hindi aabusuhin ng pastor yung kanyang posisyon. At saan lang makukuha yon? Kapag pareho the members and the leaders are under the headship of Christ in the scripture. Number 6, the godly leaders and spiritually minded congregation. When godly leaders and spiritually minded congregation band together to do the work of God according to the word of God, great things can be accomplished for the kingdom of God. So muli, hindi perfect, meron pwedeng maging abuse sa congregational form of church government, pero sa mga examples na meron tayo sa Bible, ito yung closest, ito yung the best na maaari na meron tayo, at kaya yun ang ina-apply natin dito sa JCBC. Siguro sa loob ng 5 minutes, meron ho ba may tanong? Marboy. Good morning po. Good morning po. Sa bagay, last time nilinaw na naman natin na yung Episcopal at yung what's the other one? Presbyterian ay labag sa Diyos. Kaya reject yun. Yun ay kasalanan sa Diyos. So itong congregational, ito yung kalooban ng Diyos sa church niya. Pero sabi, obey them that have the rule over you. Yes. Paano nga kung mali ang... Kasi may mga pastor na katwiran, siya daw yung pastor, dapat siya yung sundin, siya yung paniwalaan. Dahil yun nga yung verse, obey them that have the rule over you. Paano kung mali pala yung turo ng pastor, mali pala yung pamamalakad ng pastor? That's why, yes, pareho, totoo ho sa salita ng Panginoon na obey and have the rule over you, pero hindi lang yun ang totoo sa salita ng Diyos. Totoo rin sa salita ng Diyos na ang head ng church ay si Kristo. At paano ma-apply yun kung ang church ay nakikinig kay Kristo? So dapat siguraduhin ng bawat member ng church na sila ay nakikinig at sumusunod kay Kristo at yung pastors or leaders sa church ay katuwang. Hindi sila ang Panginoon, kung hindi sila ay katuwang para sila ay matulungan na sumunod at makinig sa pastol ng ating mga kaluluwa, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So ang punto ho nito, kung sakali man na ang pastor ay nagkakamali at mayroong mga level ng magkakamali, kung sakaling pagdating sa interpretation ng salita ng Diyos, merong magkaiba kayo. For example, tinalakay natin dito sa church yung fourth commandment, Lord's Day or Christian Sabbath. Merong magkaiba at meron tayong kapatid na iba ang view. Again, hindi ko pwedeng sakupin siya dahil meron siyang soul liberty. Pero kung siya ay convinced ng salita ng Panginoon, siya ay nakahold sa salita ng Diyos. So, nevertheless, siya ay nagpapasakop sa leadership ng church na hindi niya pinopropagate, hindi niya ina-underground ang church na hindi, mali si Brother Paul, dapat ganito. Hindi niya, so kinikilala niya pa rin yung leadership ng church. Though siya, sa kanyang sarili, ay sa kanyang pag-aaral, convince siya otherwise. So that's just an example. Ang punto pa rin nun ay siya sa malinis niyang konsensya ay nagsusumikap sumunod kay Kristo as he understands the Word of God. At katuwang ang mga tagapangaral din sa church na ito. So ibigay mo muna natin yung pagkakataon. Nakalimutan kong pangalan niyo po, kuya? Okay.
Good morning po. Ako Good morning po si Gil. Yun. Yung Okay, question ko lang po, bali, sinasabi dito, di ba, may head, which is si God nga po. Si Christ. Then yung member po, paano po nasasabi natin na tayo yung member? Albawa, pag umattend po ba tayo sa church, member na ba automatic or kailangan mabaptize pa po ba? Okay. Well, sa church po, ang church po kasi, mabilis lang po ito, meron na lang tayong konti oras. Sa Bible ho kasi, pag sinabing church, kailangan natin i-determine anong tinutukoy. Merong church na universal body of Christ, the whole body, and that is all believers at all times, in all places. Lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon, ay bahagi ng katawan ni Kristo. So kung ikaw ay Kristiyanong Pilipino, ikaw ay bahagi na nag-iisang katawan ni Kristo, kung paanong yung Hapon, at yung Amerikano, at yung Espanyol na Kristiyano, na nandun sa mga bansa nila ay bahagi rin ng iisang katawan. Now, totoo yun, the universal body of Christ. Now, meron din namang mga local churches, which is malinaw sa salita ng Diyos, to the church at Philippi, to the church at Ephesus, to the church at Rome. So, yung mga Kristiyano sa mga partikular na lugar ay nagtitipon-tipon and they form yung tinatawag nating local church, na kung saan ito ay locally nagre-represent at mini-mirror yung body of Christ. Now, bilang isang local church ay supposed to be, ay dapat siya ay isang tunay na mananampalataya, may credible na profession of faith, malinaw sa kanya at least ang gospel. Siya ay nabautismuhan, kasi yun ang utos ng Panginoon, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and then doon magpapatuloy yung teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, which is gawain sa loob ng church. And then doon yung kanyang malayang pagdidesisyon. Kung yung naalala pinag-aralan natin, hindi pwedeng puwersahin ang sinuman na maging member ng church. Ang pagiging membro ng lokal na iglesia ay isang malayang pagdidesisyon ng tao. And then, ang church din naman ay merong mga pamantayan. Ano yung inaasahan? Kung magiging member ka ng church na ito, as we have studied, may commitment sa isa't isa, may commitment sa leadership, at merong responsibilidad ang leadership sa member ng church. So kung dapat mag-agree siya at nire-recognize niya yung mga bagay that he will be committed dito sa local church na ito, at ang local church na ito ay magiging committed sa kanya, at siya magiging magpapailalim siya sa leadership ng local church, at ang leadership ng local church ay merong responsibilidad sa kanya, at kung nahan doon yung willingness na kilalanin at gawin yung mga bagay na yon, ay pwede siyang kusang loob. At least dito sa JCBC, yun ho yung pwede siyang kusang loob na maging membro ng iglesia. And all that will take some time. So hindi siya biglaan na dahil, for example, biglang umattend, gusto nang maging, gusto ko dito, Brother Paul, malamig. Hindi lang yun. Yung ibang mga kapatid natin, joke lang naman, pag unang attend nila dito, sakto, may lechon. Gusto ko dito, may lechon. Mamaya, wala tayong lechon. Pero ang punto ho natin ay hindi siya basta-basta, hindi siya biglaan. So, merong mga pamantayan. At siguro, mabilis lang ho yung ginawa kong sagot, pero mas maganda mapag-usapan ho yan ng mabilisan. Pasensya na ho, kung meron pang tanong, sa December 28, meron tayong Q&A Sunday School. That means yung buong Sunday School natin ay nakadedicate sa question and answer, sa anumang mga katanungan, at gusto ko kayo encourage na ihulog ang inyong tanong doon sa question box dahil mas bibigyan natin ng priority yung mga submitted questions. With that, let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa kabutihan at katapatan mo. Salamat po sa iyong salita na gabay namin sa pananampalataya. Nawa, O Diyos, ingatan mo po ang iyong iglesia sa dakong ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng iyong salita. Mapanatili at maingatan ang pagiging ulo ni Kristo sa iglesia. At nawa, O Diyos, ay maluwalhati ka sa lahat ng aming gawin. Pagpalain mo po ang break time, maging pagsasalusaluhan. Salamat po sa kabutihan mo sa amin. Lahat na ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 10-minute break po tayo. By 10 o sabi natin